Gusto mo bang malaman kung gaano pa talaga kahaba ang natitirang oras mo kapag lumampas ka na sa edad na 70? Taon-taon, mas nagiging mahalaga ang bawat araw. At ang totoo, binibigyan ka na ng katawan mo ng mga senyales kung hanggang kailan ka maaaring mabuhay. May mga Pilipinong nasa 70s na matatag pa rin, matalas at puno ng sigla, habang ang iba ay unti-unti nang bumabagal dahil sa mga sakit o pagkapagod. Ang kaibahan, madalas, nasa ilang mahahalagang senyales ito, banayad pero makapangyarihan, na maaaring magbigay liwanag sa kinabukasan mo. Sa bidyong ito, pag-uusapan natin ang 7 palatandaan na maaaring magsabi kung gaano ka pa katagal mabubuhay pagkatapos ng 70. Hindi ito haka-haka o alamat. Ito'y batay sa tunay na obserbasyon ng mga doktor at siyentipikong sumusuri sa mga Pilipinong mahaba at malusog ang buhay. Pagkatapos ng video, malalaman mo kung ano ang dapat mong bantayan sa sarili mong katawan at pamumuhay. At mas mahalaga, kung ano ang maaari mong gawin para mapahaba pa ang buhay mo habang nananatiling masigla. Tapusin mo ito hanggang dulo, dahil baka may maliliit kang napapabayaan na posibleng malaki ang epekto sa kinabukasan mo. Kapag naunawaan mo ang mga senyales na ito, magkakaroon ka ng malinaw na ideya kung nasaan ka na at kung anong pagbabago ang dapat mong simulan para madagdagan pa ang iyong mga taon. Simulan na natin. Senyales 1. Ang bilis ng iyong paglalakad. Isa sa pinakamalinaw na palatandaan kung gaano ka pa katagal mabubuhay matapos ang 70 ay hindi nakasulat sa medical na record mo o sa iyong genes. Nasa simpleng bagay lang, ang bilis mong maglakad. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga taong kayang maglakad ng tuloy-tuloy at mabilis sa kanilang 70s ay mas malaki ang sansang mabuhay ng mas matagal kumpara sa mga bumabagal. Isipin mo si Mang Tonyo at Mang Lando. Parehong 75 taong gulang. Si Mang Tonyo ay naglalakad tuwing umaga. Hindi nahihirapan sa pagtawid ng kalsada o pag-akyat ng hagdan. Magaan at tiwala ang kanyang kilos. Si Mang Lando naman ay dati ring aktibo, pero ngayon ay madalas nang mapagod at kailangan pang huminto paminsan-minsan. Ang bagal at hindi matatag na paglalakad ay senyales hindi lang ng pagtanda, kundi ng mahihinang kalamnan, mahinang sirkulasyon, o simula ng pagkasira ng utak. Mabuting balita, pwede itong paghusayin. Kaya kung napapansin mong bumabagal ka, simulan mong palakasin muli ang katawan. Maglakad araw-araw, gumamit ng magaan na weights, o magsagawa ng simpleng ehersisyo para sa binti. Dahil sa totoo lang, kung gaano kabilis ka gumalaw ngayon, ay maaring magsabi kung gaano ka pa katagal gagalaw. Senyales 2. Lakas ng iyong pagkakahawak. Hindi mo akalain, pero ang lakas ng iyong kamay sa paggamay ay maaring magsabi ng higit pa sa iniisip mo. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang grip strength ay malinaw na pananda ng pangkalahatang sigla ng mga matatanda. Malakas at matatag na pagkakahawak ay senyales ng malusog na kalamnan, maayos na sirkulasyon, at malusog na nervous system. Tingnan natin si Mang Ruben, 78 taong gulang, palaging matatag ang pakikipagkamay. Aktibo siya, nagbubuhat ng magang weights, at walang problema sa pagbukas ng garapon o pagbubuhat ng mabibigat. Samantalang si Mang Ernesto, kaparehong edad, ay napapansin ng hirap sa pagbukas ng bote o pagbuhat. Ang paghina ng hawak ay senyales ng pagkawala ng kalamnan, na posibleng magdulot ng pagkadapa, pagkasugat, at mas maagang pagkamatay. Ang magandang balita, pwede itong ibalik. Gamitin ang bola ng tennis, hand grips, o magang weights. Kung nahihirapan ka na sa mga dating madadaling gawain, huwag balewalain. Kung paano ka humahawak ngayon ay maaaring magsabi kung paano mo mahahawakan ang buhay sa mga darating na taon. Senyales 3. Kakayahang tumayo sa isang paa. Ang balanse ay hindi napapansin ng karamihan, hanggang sa mawala ito. Ang kakayahan mong tumayo sa isang paa nang hindi bababa sa 0 segundo ay isa sa pinaka-epektibong palatandaan kung gaano ka pa katagal mabubuhay. Ayon sa pananaliksik, ang mga may kahinaan sa balanse ay mas madalas madapa, masugatan, at makaranas ng paghina ng isip. Isipin si Aling Liza at Aling Nena, parehong nasa early 70s. Si Aling Liza ay aktibo, nagyoyoga at kayang tumayo sa isang paa nang walang problema. Si Aling Nena naman ay agad natitinag at kailangang kumapit. Hindi lang ito simpleng kapos sa balanse. Ito'y senyales na maaring humihina na ang koordinasyon, kalamnan, at utak. Pero gaya ng iba, pwedeng mapabuti ito. Mag-ehersisyo araw-araw, tumayo sa isang paa, maglakad ng heel to toe, o sumubok ng simpleng tai chi. Subukan mo ngayon, tumayo at itaas ang isang paa. Naitatagal mo ba ng 0 segundo? Kung hindi, huwag kabahan. Pero huwag ding ipagwalang bahala. Senyales 4. Estilo ng pagtulog.
Ang kalidad ng tulog mo ay may malaking kinalaman sa haba ng buhay mo. Hindi lang ito tungkol sa pahinga, dito nag-aayos ang katawan, lumalakas ang resistensya, at nililinis ang utak. Ang mga taong may maayos at pare-parehong tulog ay mas malusog at nabubuhay ng mas matagal. Halimbawa, si Mang Henry ay may regular na tulog, 7 oras gabi-gabi at gumigising ng presko. Si Mang Ben naman ay madaling magising, hirap matulog, at madalas puyat. Ang resulta, si Henry ay alerto, masigla, at buo ang isip. Si Ben ay pagod, may brain fog, at tumataas ang presyon. Kung hirap kang makatulog, laging puyat, o pagod kahit matagal na natulog, huwag isantabi. Maaring ito'y dahil sa stress, diet, o sleep apnea. Ayusin ang tulog, bawasan ang gadget sa gabi. May routine sa oras ng tulog, magpaaraw sa umaga, iwasan ang mabigat na kain sa gabi. Dahil kung paano ka nagpapahinga ngayon, ay may epekto sa kung gaano kakalakas bukas. Senyales 5. Gana sa pagkain. Ang gana mo sa pagkain sa edad na 70 ay direktang konektado sa haba ng buhay mo. Ang tamang gana at balanseng diet ay nagpapatibay sa katawan, resistensya, at sigla. Pero ang biglang pagkawala ng gana o pagiging mapili sa pagkain ay maaring senyales ng sakit o mabilis na pagtanda. Halimbawa, si Aling Margarita ay 74, kumakain ng sariwang pagkain at may maayos na timbang. Masigla siya at nasisiyahan sa kanyang luto. Si Aling Susan naman ay nawalan ng gana, madalas nagmimerienda lang, at hindi na malayang pumapayat. Ang pagbaba ng gana ay maaring senyales ng digestive problems, hormonal imbalance, o senyales ng pagkasira ng isip. Kapag hindi ka kumakain ng sapat, nababawasan ang kalamnan mo, nagiging mahina, marupok, at mas madaling magkasakit. Kaya kung mabilis kang mabusog, wala sa mood kumain, o hindi inaasahang pumapayat, kumonsulta agad. Kumain ng whole foods, siguraduhing may sapat na protina, fiber, at good fats. Ang paan ng pagkain mo ngayon ay may direktang epekto sa kung gaano ka pa kalakas bukas. Senyales 6. Kakayahang harapin ang stress. Paano ka humaharap sa stress sa edad na 70? Malaki ang epekto nito sa buhay mo. Ang tuloy-tuloy na stress ay nagpapahina sa immune system, nagpapataas ng blood pressure, at nagpapabilis ng pagtanda. Si Mang Jojo ay 76 at kayang humarap sa problema ng kalmado. Humihinga ng malalim, nakikipagkwentuhan, at hindi nagpapadala sa inis. Si Mang Ricky naman ay laging balisa, inaalala ang maliliit na bagay, at hindi makaget over sa problema. Ang resulta, si Jojo ay alerto at masigla, samantalang si Ricky ay pagod, mataas ang presyon, at laging iritado. Ang stress ay nagpapalala ng inflammation sa katawan, konektado sa maraming sakit gaya ng alta presyon at Alzheimer's. Maghanap ng paraan upang humupa ang stress, mag-ehersisyo, huminga ng malalim, magdasal, o tumawa. Dahil kung paano mo hinaharap ang stress ay direktang konektado sa kalidad at haba ng iyong buhay. Senyales 7. Ugnayang panlipunan. Ang tibay ng relasyon mo sa ibang tao ay isa sa pinakamalinaw na palatandaan ng mahabang buhay. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga matatandang may masiglang social life, sa pamilya, kaibigan, o komunidad, ay mas malusog at mas mahaba ang buhay. Isipin si Aling LV at Aling Bebeth, parehong 78. Si LV ay aktibo, kasama sa book club, laging may kausap, at masayahin. Si Babette naman ay palaging mag-isa, bihirang kumontak sa pamilya, at pakiramdam ay iniiwan. Ang pagiging mag-isa ay hindi lang lungkot, ito'y nagpapababa ng kalusugan, tumataas ang sansa ng depresyon at maagang pagkamatay. Ang pakikipaggapwa ay nagpapalakas ng utak, nagpapababa ng stress, at nagpapalabas ng happy hormones. Kaya kung pakiramdam mong napalayo ka sa iba, gumawa ng paraan. Kumontak sa kaibigan, sumali sa grupo, makipag-usap ng mas madalas. Ang koneksyon mo ngayon ay hindi lang nagpapasaya, nagpapatagal din ng buhay mo. Pangwakas na paalala, ngayon na alam mo na ang 7 senyales, isipin mo, lumalakad ka ba sa buhay ng buo at matatag? O may napapansin ka ng pagbabago? Ang maganda, lahat ng ito, paglalakad, hawak, balanse, tulog, pagkain, stress, at ugnayan, ay mga bagay na kaya mong paghusayin. Hindi pa huli ang lahat. Magumpisa na ngayon, maglakad, palakasin ang katawan, ayusin ang tulog, kumain ng tama, kumonekta sa iba, at matutong humupa sa stress. Ang layunin ay hindi lang humaba ang buhay mo, kundi mas gumanda ang kalidad nito. Salamat sa panonood. Ibahagi ang natutunan mo at kung paano mo ito gagamitin sa sarili mong buhay. Ang bawat komento mo ay inspirasyon para sa amin. Kung nagustuhan mo ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-share ang video para mas marami tayong matulungan.